Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 26. So today sobrang ganda yung topic natin and interested na ako dati pa dito sa topic na to. And yung guest kasi natin parang isa siya sa tumulong sa akin din nung nagsisimula ako as being an NFT artist. And paano maging genuine, paano makipag-connect sa audience, and how to express yourself through posting art and in social media. Yan, siya yung isa sa mga tumulong sa akin. And before we start, our guest is a Filipino visual artist that expresses his love for queer eroticism, tantric love, and naturism. Malalaman natin yung mga meaning niyan through art and content creation. We also have interests in esoteric subjects like yoga, ancient knowledge, energy healing, and ang daming pwede talagang pag-usapan dito sa taong to kasi sobrang interesting ng mga sinasabi niya online, and nakakatuwa kasi parang it revolves din paano tayo paano tayo mag-interact sa buhay, paano natin i-handle yung sarili natin on how we live. So, without further ado, please all welcome Digo Acuzar. Yay! Ayun! Hello, Digo. Hello. Hi, Alan. Thanks for having me. Wow. Namiss ka namin. I Kasi know. tagal na. Oo. Tagal na eh. Hindi ako nakapunta sa Manila eh. So, I'm here in, base ngayon ako sa Oriental Mindoro. Hometown. Because I'm Kamusta taking naman? care of my... Compared last year, it's better. So, sa hindi nakakaalam, I moved to dito sa hometown ko kasi I'm taking care of my parents and my sibling kasi nagka-stroke siya last year, and then a lot of things happened. So right now it's salamat sa universe that things are getting better. And I've got to do, nagkakaroon ng time sa art ko, and yeah. So yun. What else pa? Sige, ano pa ba ang hindi alam ng listeners sa'yo? Sige, yan. I don't know what kung ano yung bang gusto. Hindi, magtanong ka na lang. Sige. Nakita ko, muna tayo, yung mga background check. Kasi kadalasan ang mga guest ko dito talaga ini-stalk ko muna bago ko bago ko i-formulate yung questions para talagang nandun ako sa nakita ko dito former Dragon Boat, ano ba tawag doon? Boater? Dragon Boat. Yeah, Dragon paddler. Paddler. Yeah, rower, paddler. I think more on paddler. So ano siya, parang may team ka yata dito, nakita ko may team ka dati. Yeah, it's Seahawks Dragon Boat team. So we trained sa Manila Bay. Ito, nasa corporate pa ako nito. I mean, inaararo ko talaga siya. Inaararo ko siya ng after, at least I think it was June. Nag-start ako noong June 2018 or 17 to join. Tapos, nasa corporate pa ako noon. And then every night, magti-train kami sa Villamor Air Base. So, nag-travel ako from QC. Layo. All the way to, basta, baba kami ng, saan ba yung station na MRT na yan? Basta sa may Chino Roses, basta araw-araw yung MRT station na, tapos maglalakad pa kami, trike pa, pupunta dun sa Villamor Air Base. Pagdating doon, magti-train kami sa pool. May night training naman dati sa Manila Bay, pero dun kami sa pool kasi mas mabigat yung hatak ng kasi sa ano iba kasi yung niya, weight ng pool. Mas mabigat siya kasi stationary ka, nandun ka lang sa pool, hindi umaandar yung pool. So mas yung hatak mo, kabig mo, mas mabigat. So kailangan mas bigat para pagdating sa bangka, mas sanay ka na mas magaan-gaan. Pero hindi pa rin. Nakangawit siya talaga. So yun,
nagusto ko yung sport kasi sobrang, ewan ko, bilang Sagittarian at fire Ah, energy tayo. parehas tayo Sagittarius eh. Sagittarius ka ba? Ah, December no? Or November 20, 1? 20 ako. December 20. December 20. Ikaw? Wow, okay. December 8. Oh, December 8. So parang it's fiery energy. So oo. kailangan niya talaga. Pag fire element ka, you have to, nandun yung ano mo eh, parang you have to use that energy Mm, sa totoo. mga parang intense sports talaga yung Dragon Boat eh. Oh, So, intense siya. Oo. kaya doon ako nagka-form ng muscle. Doon talaga Tapos, doon na-build talaga yung physique mo yeah, ngayon. doon talaga. I mean, sobrang, Oh. grabe yung training doon. Tuwing week, hindi pa natatapos yun sa week. Siguro mga 3 times kami nag-train ng weekdays. Tapos, yung weekend namin training pa rin. Wow, Like, grabe. mag-start kami na 5 a.m. hanggang mga 10 or 11 p.m. Grabe, buong araw? Sobrang. Grabe, ang intense pala nun. Yeah. Siguro nagustuhan ko rin kasi siya. Kasi ano siya, pang laban din sa stress sa work from corporate. And then I've got to release the grit, frustration. Kumbaga extension siya. Parang ano siya. Outlet it ba, releases. kumbaga? Yeah, outlet exactly. That's a word. So yun. So nagustuhan ko siya. And I loved it. And then ang maganda nun, parang we travel to compete, although locally lang. We siguro nakalaban na kami sa Boracay. Yan, Boracay, sobrang ganda ng dagat doon. Siyempre, Boracay yun eh. Compare sa Manila. Compare mo sa Manila Bay, no? Kasi sobrang nung nasa Manila Bay kami, may incident na nagtitrain kami. The night before kasi umulan ng malakas. Sobrang malakas ng ulan. Alam mo naman, sa Manila Bay, di ba may mga may mga communities, meron. Nakatira. So, okay, kinabukasan, makulimlim pa rin, umuulan pa rin, pero we got to train. Sampa kami sa boat, ganyan, sagwan. Tapos may nakita kami may lumulutang. So may lumulutang na, hindi ko alam, nilapitan namin. Sa pagtiting namin, shit, bangkay. Ay, shit. Oh, shit talaga. Tao talaga. Kala ko basura in-expect ko eh. Puta. So sobrang wala, speechless kami lahat. Tapos, ano siya, parang dalaga na babae. Buti naka-ubob. Hindi yung nakatihayang ganyan. Kasi sobrang hindi ko talaga marirecall yun ng brain ko. Matutrauma ka dun eh. Oo. So, siguro isa siya sa mga parang malakas yung alon that night kasi umulan niya. Malakas yung wind. So, siguro na nahulog siya. And then, yun yung sinapit niya. Tapos, kailangan namin siyang itaboy dun sa parang sa pangtang. Sa port kasi kukunin siya ng mga polis. At wala pa mga polis noon. Kayo lang yung talagang una nakakita. Grabe. So, wala. Yung isang teammate, parang ginagano niya ng paddle papunta na. Tapos, hindi siya tumitingin. Nakaka-trauma kasi yun. Alam mo yun, parang tigas na siya ng yelo. Parang yun. So, yun yung mga... yung hindi ko malilimutan na mga incident sa training namin sa paddling sa Manila Bay. Ganyan. So, yun. Nag-train kami, ni-race namin from tawag dito? Yung port na may puro ng yacht. Ang tawag doon, basta sa Baywalk hanggang doon sa Manila Ocean Park and then pabalik. Malayo-layo din yun. Malayo-layo din yun.
Lalo na. Basta yun. Kaya pala Basta ang yung ganda ng nakaka- katawan mo na nung simula doon talaga na form yung Doon physique nagsimula. mo. So, yun. Grabe. And then, ayun, binabalik ko lang ngayon kasi wala eh. I Mm. need to take care of myself kasi ako lang inaasahan dito. Gets. So sobrang, anyway, Ah. less artist ka. Anyway, Kaya yun. meron pa naman ako nakita dito, nag-resonate kasi yung isang post mo, yung surfing the waves of past wounds. Pwede ba natin yun, i-discuss? That was Baler yan, Baler. Oo. I'm learning how to ride the surfboard with a friend. Ano bang trigger ko yan? Kasi that moment, yung nakita ko, I was raised by a Cancerian mom na sobrang strict, sobrang grade conscious. At Asian parent talaga. yeah, very strict parent na pushy pagdating sa grades and reputation, parang ganun. So yun, dapat straight A's, kasama ko sa honor rolls, parang ganun. Pero yung the pressure itself, and then basta one day, may mga ganung bata na raised na sobrang very strict environment na kailangan mo lagi mag-perform. Na paglaki nila, nadala ko yung wounding na yun na the tendency to people please, the tendency to be the best version of yourself every time. So para ka laging very conscious and cautious. So yung restriction mo sa sarili mo parang nandun na you limit, kumbaga gusto mong magpakatotoo sa nararamdaman mo or sa emotions mo, pero at the back of dahil nga may wounding ka, parang nire-repress mo yung emotion na yun. Of tapping to your real emotions, kung depressed ka man, ganyan. So nung tinuturo ako ng kaibigan ko, Cancerian din kasi siya. Cancerian din. So, it's a beautiful sign, pero may they've got the energy may energy sila na parang they will, yoko naman parang siya hindi ko masabi. Pero yung based on my experience, parang na-recall ko yung emotion ng, ano ba na-recall ko emotion? Parang naging strict din siya sa akin na I have to, bumalik yung pressure. Kumbaga bumalik yung pressure that I felt back then dun sa experience na yun. Bumalik siya. So, bumalik siya ng hindi ko nalalaman na it's supposed to be fun, it's supposed to be just, it's surfing, parang first time mo and right away. Pero yung pressure ko sa sarili ko, parang hindi na siya naging enjoy. Hindi na siya naging, it's a beautiful experience that okay lang, sige, mag-fail ka kasi yun ang we welcome failures. Pero ewan ko, pagdating doon, parang ba't ko pressure sa sarili ko? Ba't ko kailangan ng ganito? And then siguro rin the manner of teaching. Baka iba yung approach niya. Parang ganun din, parang same siya ng pagkaka-deliver ng mom ko on my childhood ko, parang ganun. So parang shit, parang so I'm being confronted with my past wounds, my past kumbaga trauma, past emotions. So it's in you eh. It's in you. It's already, kumbaga, whatever emotions you're feeling now, mababacktrack mo siya
sa childhood mo, ano nangyari, ano yung past, saan ka inabandon. Oo, lahat babalik once na. Saan yung ano yung first incident that made you feel this way, that hindi siya na-love, that na-heal at that moment, na na-carry mo, since di siya na-heal, na na-carry mo hanggang adult ka na, na once triggered, the same, kumbaga, different situations, the same emotional trigger. Or emotion. Yes. The same emotion that are being triggered. And it's really good. I mean, tinitingnan ko siya na parang, kaya siya nag-arise ulit kasi I have to deal with it. I have to do something about it. Na I'm being confronted of this emotion because hindi ko pa siya hinaharap. Hindi ko pa siya dinidid. And it's a beautiful thing din na nangyari siya kasi okay, nandito pa pala to. Kumbaga, I've been carrying this for so long. Natitrigger ka lang naman kasi depende sa experiences mo eh. Parang a person wouldn't be triggered by a person teaching you how to surf, or kung if the same way na ganun siya tinuruan pero wala siyang impact kasi wala naman siyang past emotion na event before eh. Pero that specific moment meron sa akin na na poke. Okay, wow. Amazing. Pero yun nga yung nabasa ko kasi, yung medyo naka-relate ako dun sa, lalo yung sa harsh words, tapos talagang yung sasabihan ka talaga ng direkta na walang sugar coating eh, nasasabihin ka agad, mali ka, bobo ka, ganun agad eh, di ba? Parang ang sakit nun marinig as a kid pa lang, dun pa lang as a kid. Then when you grow up talaga, nadala mo siya yung parang feel of failure, ganyan, di ba? Ano yung experience mo? Sige, ako mag-interview. Okay lang, parang din naman. Hindi naman siya ganun ka-harsh, pero the way yung parang yung delivered, kumbaga, paano sabihin. Kasi, ang time kasi lalo yung mga magulang natin, ang time nila nun, lalo nung kinikwento ni Papa yung time niya is talagang sobrang lupit eh. As in, pinapalo, as in, lagi may pasa, daming kahit yung words na ginagamit sa kanya, sabihan ka bobo or sobrang sakit nasakit. Tapos pag nadala mo siya nung paglaki mo na, dun pa lang marirealize nung parent na mali pala yun kasi ganun siya how he was raised, 'di ba? Parang ang akalain niya dati nung bata is parang ganito yung tama, parang ito yung pinalaki siya eh, parang ito yung pina-absorb sa kanyang truth eh. When parang yung journey niya as being a parent din, parang little by little na natututunan niya and inisip niya na paglaki ko, pag ako yung naging magulang, hindi ko gagawin sa anak ko to. Though yung wordings nakukuha, pero eventually nade-develop siya as we go along kasi parang nakikita niya yung reaction ng anak niya na negative kasi parang nakaka-apekto nga sa child development din, na nakikita niya hindi ko nagagawin to kasi parang ang sama ng epekto sa anak ko, ganyan. And yun, naintindihan ko yung part na ganun, pero yun nga, buti natutunan din eventually na yun yung maganda kasi gets ko yung yung upbringing ba na na-absorb nila, and trauma din sa kanila yun eh, personal traumas din sa kanila yun eh. Kaya yun, parang yun yung naranasan ko dati na mas hindi na siya yung katulad sa papa ko nung dati, talagang bugbog sila. Yung sa akin parang wordings na lang tas konting palo, pero hindi na yung tulad na talagang parang kakainin ka ng lupa pag nagkasala. Or kahit hindi, pag hindi lang trip nung magulang niya yung ginagawa mo or may mali lang na konti, kawawa talaga, as in na ko yun,
na naramdaman ko yung post mo na yun na ganun talaga yung ano. Ang hirap dalhin siya pag dumating ka na ng pagiging adult. Kumbaga, ang hirap i-face din, 'di ba? Doon ka Very true. nasanay eh. Yes. So, parang, kumbaga, kung sino man yung magka-cut nun, it's your awareness sa sarili mo and saan din sila nanggaling. Diba? Kasi kung i-blame natin sila, it will just continue. It won't stop. So, wala. Pero ang maganda doon, tawag dito, yeah. kahit siguro napaparealize natin, kunwari ako anak, napaparealize natin na hindi siya tama or pwede mo i-adjust ng konti, tone down, ganun. Yeah. Kasi need din nila malaman. Kumbaga, kailangan din natin i-voice out na pagka sumasobra, siya, parang i-control din. Kumbaga, i-adjust mo. Kasi hindi lang naman yun yung parang right reaction at that moment eh. Pwede naman ganito lang, kalmado or Kasi mareresolve yan at mareresolve eh. Kunwari, hindi naman siya kailangan sigawan or kailangan paluin agad, ganyan. Yeah. So, diba? And honestly, napapansin ko yan sa sarili ko, like, yung mga things na or yung mga gawi ng parents ko na dapat hindi na napapractice. Napapansin ko. Napapractice ko. So parang parang am I becoming my parents? Am I becoming my kasi hindi naman siya isang click lang you're a changed person. It's going process siya eh. Parang lumaki ka sa ganong household eh. Lumaki ka sa ganong hello. Si mama. Lumaki ka sa ganong type of pagpapalaki. So parang sometimes di mo talaga aware na parang pag nandito lang ako sa room ko, parang okay, wow, back to zero ulit tayo parang hindi ako naging aware doon parang may disappointment ka sa sarili mo na dapat aware na ako pa this time pero at the same time pero hindi pa rin eh. Totoo. Pero yun parang okay, sige, forgive yourself. There's another day tomorrow, parang ganun. So ayun. Subconsciously talaga no. May prepare ako dito kasi ang ganda nung pwede mong i-cover na topics. Isa dito yung tantric love, queer eroticism, tsaka yung naturism. Doon muna tayo sa tantric love. Kasi, siya new concept din sa akin na feeling ko, naririnig ko na siya, hindi ko lang alam yung tawag. Ano ba yung ibig sabihin nun? Well, Tantra kasi, it's, sa akin kasi, usually kasi, pag sinabing, ang common niya sa Western, parang pag Tantra is connected na siya agad sa sex. Okay. Sa or something like that. Pero, it's about being spiritual within yourself Connection mo yun sa sarili mo. Diba? Like, you can use pleasure to deeply connect with yourself. Paano ko ba express to? Kasi yung tantra meaning it's a weave, parang weaving siya. Weaving of the spiritual and the physical. Yun siya. Weaving of the spiritual and the physical. So lahat tayo kasi, this is a way, and I understand it. We're spiritual beings, diba? We're spiritual beings. Having a human experience. Human experience, part of being a human is having this body, physical. So we're both physical and spiritual. Pero unang-una, spirit ka muna. Spirit ka. Okay? You're an energy. And the spirit, yung magandang concept nito is parang
paano mo malalaman kung gaano kasarap ang chocolate kung wala kang dila? Oo. Okay? So, spirit find its way to create this body that we can sense. Okay? So, naramdaman natin yung sarap, pait, sakit, di ba? Gets. Everything in life. Pero kung spirit lang tayo, it's all concept. It's all concepts. It's all theories. Kumbaga, theoretical. Walang execution, walang physicality. So yung tantra, so weaving siya ng spiritual and the physical. So there are practices that you can use personally or with someone to enhance that. Kumbaga, focus ka dun sa feeling. Focus ka dun sa touch or sa the intimate experience. Even, for example, even meditation. It's tantric. Kasi you're connecting with your body. Okay, connect with your body. Tapos, syempre, you're connecting with the earth. Pataas yan, earth, chakra, lower chakra. Diba, root chakra, so, lahat pataas. talaga yan, parang inaral mo rin siya? Or yung foundations ba? It's my interest. So nag-teacher training ako ng yoga. So parang gano'n. So on my days na I'm still want to discover what is this? What's this what's this tantric experience, parang gano'n. Even meditation is a tantric experience. Kasi nga from physical lower chakra to spiritual higher chakra, crown chakra, third eye, throat, heart. Yeah. Dami pala niyang no? So, siya, physical, di ba? Physical, root chakra, pagtaas mo, naging spiritual ka na. That's why, di ba, parang, rin siya, parang, nang bata, gusto mong magkaroon ng all the physical things in life, di ba? As you grow older, nagiging mas deeper na yung hinahanap mo. What is true happiness? What is true fulfillment? What is freedom? Freedom from this desire. Or freedom from the physicality. Ganda nun. Yeah, so transition siya. So even yoga, the practice of yoga, yung asanas, parang nagsisimula siya na parang, di ba nagsimula? From ground, di ba, nakaupo ka, may mga poses na standing, supine, pero magtatapos ka sa basana, which is nakahiga ka lang. So it's all about life and death. Life, tapos kumbaga how can you withstand yung difficulty of holding a pose? Training of the mind siya, di ba? Parang focus on your breathing, breathing, di ba? Breath, anong root word ng breath? Parang inspirare comes from spirit, comes from the word inspirare, which means breath. So ano bang unang ginawa natin nung pinanganak tayo? Huminga. So use that breath every time na may anxiety ka or something like that, or yun nga, it seems that the world is crumbling around you, pero use the breath, anchor, di ba? Use your breath as an anchor, parang yun lang ginagawa ko, like two inhales, tapos kung kaya pa na 3, tapos i-hold mo siya for siguro mga 2 seconds, 3 seconds, tapos exhale for 8 counts just to release the tension. I think sinabi ko na yun sa'yo in one of our chats na parang yun lang gawin rin. Kasi everything is contracting sa lungs mo, sa head mo, ganyan. So breathe. Lalo nung pandemic talaga, dun ko na-discover yung yoga. Kasi sobrang stressful nung pandemic eh. Kaya, napayoga ako ng
nang wala sa oras. Kasi ano din ako, may panic attacks din ako, tsaka may anxiety disorder talaga ako. Talaga. Kaya very useful lang breathing sa akin. Kaya ano siya, talagang gamit na gamit sa akin yung breathing techniques. Tapos tinuturo ko rin sa ibang tao, kunwari, hirap silang, medyo stress sila or ano. Ganda kasing exercise siya. Sobrang simple lang di ba? Breathing. Tapos, ang dami niyang naitutulong. Kumbaga, sobrang simple ng ginagawa mo. Which is parang normal. Pero pagka ginawa mo siya ng kasama yung meditation, yung mga ganyan, ang laking help niya throughout the day. Yeah. Ang ganda nung ano niya. So, tapos, yun. Ang nakita ko dito, ang alam ko lang kasing tawag doon sa, hindi ko pa alam tawag sa naturism dati. Alam ko lang mga nudist Para ganun yung na-encounter ko nung college. Sasabi ko, yun pala yung tawag doon, naturism. Parang ito yung full nude na, ano ba tawag doon? Paano ba may explain yun? Yung naturism. Sa akin kasi, it's going back to nature masyado na tayong malayo sa nature. Like, why do we keep on parang ilayo yung sarili natin sa nature. But kumbaga, if you want healing, if you want to really commune, or if you want to really heal or feel better. So, sa akin personally, naturism is a really good practice to get naked and connect with the earth. Grounding siya. Of course, with the right crowd, like-minded people who respect you. Naman. Kasi sometimes, alam mo naman, parang it's also a way na, we have parang ibang intention ng mga tao, di ba? Gets. So, for me, it's just to feel liberation, to feel freedom, to connect myself to earth. It's a totally different, pag siguro na-try mo, parang, wow. Ibang feeling. Iba pala yung feeling. Parang newborn baby. Totoo. Kasi parang nakita ko din yun, di ba yung mga naked beaches sa ibang bansa? Talagang wala namang dun parang walang judgment, walang nag-enjoy lang sila dun sa beach. Talagang fully naked na walang nagmamind kung ano yung ginagawa nila. Kaya yun yung parang yung like-minded people nga, right crowd. Kasi pare-pareho silang gustong gustong freedom, gustong as in talagang being grounded dun sa moment na yun. Kaya nag-exist yung mga naked beaches na ganun. And siguro part na rin ng culture nila Tayo kasi parang alam mo nun tayo. It's naman sobrang, because of religion din kasi. Parang, very conservative kasi ang nirepressed yung, I think, nirepress yung parang how to utilize your sexual energy. How to kumbaga, being sexual but at the same time being sacred about your sexuality. Or finding divinity in sex, in sexual act, in lahat naman kasi may divinity, like lahat naman is divine. It's just may nagkaroon lang tayo ng filter because of religion, because tradition, of judgment, culture, tradition, culture. So ang dami ng perspectives Ang daming perspectives. So parang anong perspective na pinapaniwalaan mo? Is it empowering? Is it life-giving to you? Kasi kung suppression siya, it doesn't really support. Maybe there are some beliefs that you have to really let go. Or people, that you have to let go. Iba yun, ibang na rin yun. Kasi it's affecting your authenticity and being true to yourself. Like, ako, I don't know, bigla na lang parang, I just want to connect with my sexuality and my sexual energy and how to utilize it for my own benefit. Without any judgment. So parang pagdating sa creativity, like
we artists parang we don't have to really consider the audience last. Ah, Binabasa ko yung book ni Rick Rubin, The Creative, I don't know, The Creative, ano yung book niya. Anyway, kasi sasabi niya doon, the audience should, ay dami, in tangent na ako, the audience should be the last thing that you consider in terms of creativity. Totoo. If you got the idea, put it out. Yung tumanim din sa akin noon, totoo. Yung tumanim nga din sa akin yung sinabi ni Bjorn, kaya dun sa talagang hindi na mawala sa akin is, kaya ka gumagawa ng art, kaya ka gumagawa ng magpinta, is to be free. Yeah. Parang wala kang dapat iisipin, kundi yung mo, parang freedom mo, self-fulfillment mo, bakit mo ginagawa yun? To express, ganyan, di ba? Yeah. Dapat di mo siya iniisip yung mga, kung sino ba yung titingin, kung sino yung, yun nga, last na nga sila dapat talaga. Exactly. It's about how you express din di ba? How you see yourself, how to be authentic nung gumagawa ka. Isipin mo rin, you're one of one. You're one of one. I mean, walang katulad sa universe. Totoo. So, why not in this lifetime express who you are truly, unapologetically? What's a word? Tongue twister natin ako. Unapologetically. Ayan. Yeah, that's why kasi I mean not all can appreciate my art because it's queer erotic, it's highly explicit. I can offend religions or madami. Many people who see myself in a different, who see my art and me in a different filter. Kasi lahat tayo may filter diba? Wala namang truth it's all perspectives. So then claim your own truth. So diba, express your own truth. So parang yun. So you're one of one. So express yourself. Express your authentic self. And ito, dito sa queer eroticism, nandun na tayo sa topic na yan. Dati talaga, may share lang ako is, yung perspective ko on LGBT, on gays, talagang sobrang sama. As in, sobrang judgmental ko dahil on how I was raised, na it was a sin, na mali yung ginagawa nila, and talagang naapektuhan ako noon as a child. Kasi pagkatingin ko dun sa ganong gender nung dati is, ano yung ginagawa nyo? Bakit ganyan? Hindi nyo ba kayang control? Ganun talaga ako mag-isip dati nung bata. And nung dumating ako nung college, nung mass comm ako, ang daming bakla doon, daming tibo. Yeah. As in lahat, all spectrum nandun. And coming from a religious background and tawag dito, naging parang yung hate ko towards them dati, hindi ko alam bakit naging ganun kasi yun yung pinapakita sa akin ng kamag-anak ko, parents ko. Talagang kahit hindi mo siya natatanggap mo siya subconsciously. So nung dumating ako nung college, doon ko na-experience na normal naman sila, parang normal na tao, parang ganun na anong masama sa kanila. Ang sarap pa nga nila kasama Kasi tuwang-tuwa ako pagka doon ako nagkaroon ng maraming gay friends. Iba-ibang friends talaga. All spectrum, bisexual, lahat. Doon ko nalaman lahat ng din, ng mga gender. Kasi wala akong idea. Yeah. Alam ko lang gender talaga dati is male and female. And ang natuwa ko dito is wala, parang bakit ginajudge natin agad yung tao when it comes na hindi pa natin sila kilala or ano yung ginagawa nila. Parang bakit ang sama-sama agad ng tingin natin na wala naman silang ginagawang masama sa atin. Yep. Parang ganun.
And doon ako na-enlighten nung college talaga. Kasi ang dami kong realization sa buhay na sobrang ano ko doon. Nagsisisi ako sa mga nasabi ko dati towards doon sa community noon. Kasi sobrang immature ko. Sobrang hindi ako knowledgeable about them. Talagang hindi ko gugustuhin makasama yung sarili ko, past self ko dati. Kasi parang mas masama pa ako sa kanila. Kumbaga. Okay. Dahil sa judgment or sa without knowing who they are, on what they do. Parang ganun yung parang ito yung sinabi sa aking truth. Tatanggapin ko nung bata, ito lang yung tama. Then when yung lumaki ako, doon ko nalaman na ang dami pang matututunan sa buhay na hindi lang dapat black and white. 'Di ba? And yun, parang doon ko na-appreciate din yung community. Mas masarap talaga sila kasama, swear. Kasi sa gatherings talaga parang sila yung life of the party. Talagang sobrang saya. Ang dami kong naging close friends din na ganun sa community. Kaya sobrang thankful din ako sa kanila nung na-meet ko sila. Ayun. Yeah. And it's really good. It's really amazing na we really have to go through that transition. And like everything is a process. Like kumbaga part yan ng growth ng spiritual growth mo. And everyone's gonna undergo their own awakening. Diba? Their own level of consciousness. Sometimes kala mo hindi magbabago yung mga tao pero di ba? May sariling face. Oo. May sariling face. Yeah. So it's beautiful na di ba through sa college, di ba? Magkaroon ka ng sarili mong Kasi Catholic school din ako parang wala talaga akong grounds na ano yung outside world. Wala akong alam talaga. Parang ignorant ako sa ganun. Kaya thankful talaga ako sa friends ko na nagmulat sa akin. Tapos kahit di mo parang once you parang nakasalamuha mo sila is doon magbabago yung perspective mo na anong meron, bakit ko sila gina-judge nun. Di ba parang ganun? Yun, natuwa lang ako nun. Kasi iba talaga pag you're just gonna kumbaga lahat naman tayo may first impression sa mga tao, di ba? Like ano yung dating niya, ano yung energy niya, what he brings to the table. Pero once you sit down with them and know their life story and kung bakit sila naging ganun based on what happened in the past, kung bakit sila ganun ka free or bakit sila ganun ka reserved or restrictive pagdating sa sarili nila is because may root. May root talaga. That's what, just like going back to the surfing board experience, diba? Parang gano'n ako mag-react kasi may past ako eh. Diba? So you know, so malalaman mo yung perspective nila. So you've got this parang truth about LGBT or a filter about LGBT that's diba? That's negative. Pero once you got to know yun nga individual life story, diba? Okay, you have to know why din. You have to know why din. Yeah. Bakit ba nila sinasabing ganito? You have to know why. Tapos, ano yung root cause? Bakit mo sinasabing ganun yung image nila? Yung usual naman na nagsasabi nun, yung iba, hindi talaga nakaka-meet sa community. Talaga nine-neglect nila without knowing. Yeah. Kaya yun yung medyo nakakasakit na, medyo nalulungkot ako. Kumbaga, but ayaw nila i-open yung minds nila. Yeah. Diba? To interact. Kasi, yun nga parang sobrang simple lang naman ng buhay. That we are social creatures. Bakit di natin gawin? And ganun talaga parang, yeah. Go on. Kailan mo na nalaman
na ano ka, na gay? Kailan ko nalaman? I think nung ito yung first memory ko. I used to I used to fantasize nung grade 1, nung first grade pa ako. I used to fantasize a classmate of mine. So parang pag matutulog ako, parang siya yung naiisip ko. So it's a kaklase ko siya. First grade ko to. Tapos yun yung parang okay. Hindi ko lang alam kung meron din kasi nangyari sa akin on childhood ko. That introduced me to a pleasure, kind of pleasure na I would identify with a man. So yun yeah, I was molested when I was a kid. Pero iniisip ko siya na parang yun ba yung reason kung bakit ang bakla? I think no. I think not. Hindi ko siya iniisip na gano'n. It's just part of my life story that it has to happen for me to somehow, ewan ko, parang yun yung part ng story ko sa pagiging ako ngayon eh. So may mga certain, the way I see my life right now is there are certain events na karmic or something like that na kailangan mangyari to create a being na kaharap mo ngayon. Yes. Pero to see that as yun yung reason talaga kung bakit ako ganito. No. Iba pa rin. Yeah. So parang it's series of events, series of life stories, series of parang emotional experiences, physical experiences, spiritual experiences that made me who I am today. And all of my past na nangyari and present and future, I accept them all. Kasi that's my life story. Gets. So yan. Maybe it's in my astrology. May nagbasa sa akin na parang binasa yung natal chart ko. Nakaplano. Parang may nakita na basa. Nakaplano sa buhay mo na, it's you're somehow part of the pink family. Parang or your moon sign is yes. Sa astrological dun sa mga talagang sobrang magbasa like kasi mga rising sign, mga ganyan. Yes, moon sign. North node, south node. So yung natal chart mo is before ka mag-arrive dito sa physical earth, diba, the spirit has decided kung ano yung theme ng life mo. Okay, may ano pala siya. Yeah. And kung even babasahin mo lahat. And even karmic din siya. Parang, so, dinesign, for example, I have, stilim ako ng Sagittarius. Ibig sabihin, marami akong placement sa Sagittarius. So, I'm adventurous. I'm spirited. I'm spontaneous. I love to express my philosophy. Very fire sign talaga. No? Kaya nasa yoga ako, naturism ako, mga ganyan. So, dun ako drawn. And then, lahat siya nasa third house. Maraming houses pa yan. Houses. No. Third house. Hindi ko alam yung meaning nun yung mga ganun. Yeah. Third house. Hindi ko pa alam. Third house is about communication, sibling. I'm dealing with a sibling right now na I have to take care of. Immediate environment. Ano pa ba? Social media. Kasama part pala siya, no? And writing, communication, anything communication. So that's why I'm into arts and I can communicate my art. I love communicating my art. I'm talking about myself, my experiences. So parang, parang napufulfill somehow yung mga nabasa sa akin. Or the way I see, medyo nag-aral din ako ng astrology. Slightly, mababaw lang, pero nakita ko doon, okay, sige. At least, kasi siya, self-awareness siya eh. It's not about hula-hula, may mamatay ba? Iba yata. It's not about that. It's all about knowing yourself. It's all about self-awareness, self-actualization. Yun yung part sa akin ng astrology. Ano yung mga gifts ko, ano yung mga kailangan ko i-work on.
Like, Kita ko rin siya. I tend to, wala akong order sa life. So right now, kailangan ko ng order, kailangan ko ng routine. Siguro that's why the universe brought me here to establish a routine. Kasi dito may routine ako. Pero nasa Manila ako, parang, higa-higa lang ako sa bahay. But I don't know about responsibilities. Dito, sobrang last year, parang, oh my God. Dami, no? Nabuhay ko. May, hospital yung kapatid ko twice, tatay ko, nagkaroon ng acute kidney failure, lahat sila may sakit. So how to organize my daily routine? Ako lang yung malakas, ako lang yung namamalengke, and then, yun, bigla ako natutong magbisikleta. So nagbibisikleta ako araw-araw ngayon sa pamamalengke, tapos organize yung mga gamot nila, ganyan. So, parang, okay, may kung titingnan mo lang, may flow talaga yung buhay mo. And you don't have to compare their people's things to what you have. Or what you're not having. So, kailan pala nag-start na? Nandun na tayo sa Nandun na tayo. Wala naman ako. Oh, yeah. Kailan nag-start yung drawings mo about eroticism? Kasi siguro, ano yung mga first mong palang mga dinodrawing dati? Before yun. Share ko to sa It's a Patreon exclusive. Sorry, hindi kami nakasubscribe pa. Share ko rin. Kasi gumawa rin kasi ako ng it's an email newsletter. Kasi I'm tawag dito, I'm finding ways on how to promote myself. So, magawa ko ng email newsletter last week, I think. Last month. Anyway, so doon kasi, nung bata kasi ako, nagdo-drawing na ako ng mga male figures. Oh. Okay, may, eto ha. Siyempre, nung bata ka, I've got Christian tita. And so binibigyan niya kami ng mga Bible illustration yung na mga Bible stories. Bible story, tapos may mga paintings doon. So parang sa first page, Adan at Eva. Na-draw na ako kay Adan. Hindi kay Eva, kay Adan talaga na. Doon talaga yung focus ko, parang oh, wow. Tapos na-inspire ako noon. Inspire ako. At nung grade school, like, siguro grade 4, grade 5. So, gumawa ako ng illustration involving two men in a forest. And they've got to bond. Parang gano'n, may bonding sila. So, dinodrawing talaga siya. Tapos, tinatago ko yun talaga kasi parang, tapos nung dinodrawing ko siya, parang nainitan yung katawan ko. Iba yung feeling. Parang ganun. Ibang sensation ka naramdaman. Parang this is my little secret sa sarili ko na I've got to express myself authentically. Pero authentic sa sarili ko at that moment. Tapos, yun, I think doon nag-start. Yun yung naalala kong yun yung pinakauna kong naalala na nag-drawing ako ng kasalanan pala ni Adan eh. na nasa Bible. Sa Bible. So doon pala siya nag-start. Yeah, doon nagsimula, parang wala parang iba yung attention na binigay ko sa kanya. Just illustration na yan. Tapos it inspired me, and then ang nangyari, nakita siya ng kuya ko, tapos pinakita niya sa nanay ko. Yari ka. So sabi niya, buti, I don't know, hindi lang siguro, I don't know if my mom knows, hindi niya ako in-front. Yung kuya ko lang talaga uy, ano to? Alam mo yung mga kuya, mga kapatid. Parang, pinakita niya talaga sa ano. Nagugas yun yung nanay ko, nagugas ng pinggan sa lababo. Bigla niyang pinakita, sinumbong niya talaga. Parang, shit, naluma talaga ako. Parang, shit, my God. Puta, win sa akin. Parang ganyan. Pero wala akong, she didn't confront me.
So, wala nangyari. Ang ginawa ko, tinago ko talaga, parang, ito yung bed namin, tapos meron kasi siyang, basta may kisame, tapos pwede ka magsiksik kasi doon ng something. So, doon ko siya tinapon talaga, parang, Doon mo no siya one can reach that. tinatago talaga. No one can reach that. Pati ako, hindi ko na siya Hindi mo ma-reach. na makukuha. Hindi ko na makuha. So, parang nasa old house pa yon. So, nirarentahan pa namin yon. So, nag-move out na kami doon. So, hindi ko na siya na-survive. Siguro, I don't know kung nandun pa yun. May artifacts pa pala doon na. Bala ko mabalikan. May iba na nakatira. Alam mo, siguro wala na. I don't know. So, parang, so, doon siya nag-start. And then, saka lang siya ulit bumalik sa akin that the energy to do it, to be inspired by eroticism. Siguro nung nasa pandemic din eh. Or maybe I'm suppressed. Suppressed yung sarili ko na that it transpired sa works ko. So yun. So, okay. Doon siya nag-start. And then, syempre, okay, go. Yun, doon siya nag-start. So pandemic talaga is yung medium mo na nun is parang digital or pen and paper parang digital na. Digital kasi tinatamad ako mag pen and paper kasi mas madali siya. Pwede mo burahin or madali mo. And right now parang I'm doing my best to go back to traditional kasi it's pen and ink. Yeah, so iba kasi talaga pag I don't know, sa akin lang iba talaga pag paper and okay. Sinabi ni Tito Jobs iba talaga din ang feeling. Kakaskas yung pen sa papel, iba ang feeling. Very relaxing. Sa kanya, medyo pleasurable din, parang iba yung feeling din sa kanya. Ibang pleasure yung nakukuha niya doon. And dito is nung in-explore mo yung erotic style na artwork, nilabas mo ba siya agad sa public? Parang pinakita mo ba siya agad nung time na yon? Pinakita ko ba talaga agad? Parang hindi eh. Hindi pa. Parang hindi eh. Kasi nag-transition ako into tantric, sensual. Yung parang yung may mind ba yon, yung something? Parang it's a metaphor, it's something like that. Right now I'm doing highly erotic. Puro erotic based na yun. Puro erotic. Parang sobrang physical, wala na spiritual eh. Parang it's hardcore. Showing palos, showing, full expression of sex. People having in their orgasmic state, parang ganyan. In their euphoric state, parang ganyan. So yun ako right now. That's my era right now. Erotic era right now. Erotic era na. Kaya ako dun mainly because dati kasi I do yoga. It's more spirituality, connecting with your higher self, higher mind. Kaya ko bigla ngayon naging it's lasty na. It's owning your very, paano ba ito? Hindi ko alam describe eh. Parang the raw lust and libido. Yeah. So, yun. Nandun ako ngayon sa part na yun. Part siya ng tao din eh. Parang, kaya nga, nakita ko yung sobrang visually striking and thought-provoking siya na, in a way, na maganda siya sa akin. Kasi, siya eh, parang expression siya ng artist. And, syempre, hindi lahat naman ng audience is highly nope. Highly tawag dito na understandable or sila, yeah. Tapos parang usually sensitive sila, hindi sila conservative. Knowing Philippines, di ba? Knowing Philippines. Ito kwento ko, personal experience. I think mayroon akong watercolor painting na pinost ko sa Facebook. Alam mo ng Facebook, nandun lahat ng pamilya ko. Wala pero it's on my page, it's on my
Facebook page, hindi sa Ah. personal. Mm. So, psychologically, may meron kasing parang separate siya na. Na parang, okay, this is family stuff, yung personal account, and Ito yung ano, iba yung, so, pinuhin ko siya doon. So, it's a painting of yung puwet. Tapos, the bayag is there, and the asshole is there. And dangling yung penis. So, parang minessage ako ng tita ko. Sabi niya, pero gusto ko sa kanya kasi curious siya, hindi siya judgmental. Na parang, ano about yung art mo? Parang ganyan. So, nagtatanong siya about, ano yung art about? Tapos, dumating kami doon sa conversation na parang, marami kasi nagsasabi na parang, bakla ka daw, parang ganyan. So, may mga marites pa. Marites na rin. May mga marites naman pala na, di ba, na-involved na sa life ko, hindi ko naman alam. So, parang, doon ako nag-open up sa kanya, parang, tita, I'm gay, I've been to a relationship before, na, diba, parang, queer relationship, parang ganyan-ganyan. Tapos, syempre, sasabihin niya, sayang, ganyan. Diba? Usual na sagot. Sa hindi sayang, tita. So, maganda nga, masarap. So, yun. Kailangan mo lang talaga silang educate on what is your own version of ano yung queer para sa iyo. Ano yung kasi lahat naman tayo beings eh. So parang it's just nga may sarili-sariling filters lahat. Kaya yung filter na yun yung judgment nila sa iyo. Depende on their past and what they know about queerness or queer erotica. So parang bilang sagrada familia at 'di ba? Ang lahat ay parang dapat good lang. Hindi negative kaya positive. Polarized kaya ang mundo. That's why we create through polarization. So anyway, so yun. So naging maayos yung conversation namin about that. So parang doon din ako somehow nabunutan ng tinik na at least. Oo. Matagal mo siyang kinip ba na? I mean, hindi ko sila binibigyan ng information about, parang sa Facebook, honest ako kung sino ako. Like, na-post ko si Mariah Carey, pinopost ko yung mga drag queens, mga ko. So parang, siguro even before that, meron na silang idea. May idea na. Diba? That's why nag-uusap na sila about, may mga maritas na nga, nagsasabi na parang, so parang, okay, sige, tuldo ko na natin ito, usama na to. Pero please, parang, ang ganda nung... It's just time to know, for you all to know, that I'm queer, that I'm gay, that, diba, this is who I am. So yun. So, masaya siya. Masaya siyang experience. To have at ma-acknowledge na parang okay, malaman nila yung katotohanan para sa'yo. Ang ganda nun eh, parang sa family mo ba nag-out ka ba sa kanila na? Or na-realize na lang nila? I think na-realize na lang nila. Na-realize na lang nila. Yeah, parang it's not something that we talk about here. Kasi wala, hindi namin pag-usapan. Basta we treat each other good naman and 'di ba? Parang hindi ko rin alam kung there's wala akong naisip na need to come out like okay, all of you sit down and I will tell something. Wala namang ganun. Wala, okay. I mean, if meron incident, yeah, why not? Diba? Pero somehow hindi namin napapag-usapan about that. Parang so, you have to give it a chance. Why not? Ito na yung Malaman lang na parang nagpe-paint ako dito ng erotic at, this is the type of I've been confronted by another member of our family before this. So yun. Ito na, parang... Tuwalan din ako na dahil sa sining ko or sa art ko, diba? It's the one that
that opened this conversation within within my family o sa tita ko itself specifically. At is art sa art. Natutuwa ako sa art niyan, art ko nalaman. Art niya nalaman. Or yung art yung kumbaga tawag dito, facilitate the conversation or facilitate, alam mo the right term. Basta nag-bring ng conversation for it. So, it's not something else. It's not a scandal. It's not Gets. Ibang pero so, sige, parang okay din siya na parang nag-spark din nga ng curiosity and conversation din. And doon na tayo sa topic na dahil nga sensitive and conservative dito, how do you approach yung cultural sensitivities ng society? Kasi medyo alam mo na dito. Alam mo, I don't think about that. Honestly lang, I don't think about that. Kasi mine is just to express myself. Totoo. And there's right avenue for that expression. Kaya nga, siguro I created Patreon kasi it's a safe space for me to express myself fully. And there are, well, may mga pinopost ako sa sa Facebook, pero I don't, kasi kung isipin ko siya, consider ko siya, it would affect me. It would affect my creativity. Mine is just, my business here is to just be authentic with what I create sa sarili ko. Kasi kung hindi ako if I won't stand up for what I am and what I create, kailan pa? Sino tatayo para sa sarili ko? Ako lang naman eh. I'm one of one. So, di ba? At least I'm doing best to have a backbone then sa creativity ko or sa what I create. Kasi, sayang ang life if I will consider everything. If I will people please. So, yeah. Nakita ko dito yung isang artwork mo yung yung ni-release mo nung Pride Month. Yung ginamit mo yung baybayin. Yung suit mo ngayon, ang ganda. Yung suit mo ngayon. Yeah. Na nakita ko, ang ganda kasi na-feature ka rin sa Novice eh. Yeah. Tawa naman ako doon. Yeah. Tapos, nakita ko, ang ganda nung itong gawa ni Digo. Sobrang solid. Na nagawa niya yung baybayin. Pag binasa mo siya, bakla, di ba? Parang from start to Yeah. Ang ganda, sabi ko, sobrang artistic nung pagkakagawa. And dito yung nasi-share mo na kanina is, syempre, alam mo na yung social media, ang daming dyan eh. Ito yung naranasan mo na first time mabash. Yun pala yung feeling. Yeah. Ano ba yung experience mo nun? Nung time na yan? Kasi when I put it out, syempre, high ka pa nun sa creativity mo, like, di ba? You get that, as artist, parang, di ba, parang may high ka, parang, this really good concept, I wanna put this out, I wanna brave, wanna become brave, parang, yun, sige, parang, okay, ang ganda ng mga conversation, parang, may nagpatato may send sa akin, nag-send sa akin ng message, hindi ko kilala yung guy, pero meron lang na tattoo niya dito. Ayos yun na. Parang, oh my God. Parang seryoso parang natuwa ako doon. Tapos yun, okay naman siya nung first day, second day, ganyan. And then, dati red pa lang siya red yung color niya, di ba? Red pa lang yan. Against a lighter background. Then, nilagyan ko kasi siya ng kulay like rainbow colors. Towards this, ito, yung, bakla. So, itong part na to, ginamit ko kasi yung trans colors which is sky blue and pink. Doon na ako nagkaroon ng issue. Like, marami nag-call out na parang, not all
transgender like your design kasi hindi naman lahat gusto ng tite. Ba't ka phallocentric? So Hindi iba lang, pa lang ano yeah, to. Oh, yeah. Hindi lahat grabe. ng bakla gusto ng tite Mm. or why do you limit the LGBTQ? Dumating na kami sa LGBTQ full community na na bakit ito naman Oo. tite na naman. Parang Oo. nililimit mo yung the essence of being queer to Mm. a phallic symbol. Mm. So, parang, so ang dami ng conversation parang Pinalaki na oh yung shit. ano, Yes, yung yes. Wala, lumaki na siya. Lumaki na siya. Then may isa nag-tweet and then yun pala yun, parang mag isa nag-tweet, susugurin ka talaga ng yung Oo. followers itong people na to, susugurin ka talaga, parang Mm. boom, parang nasa, oh my God, yung Twitter mo, ba't kayo nandito na? Yun yung mob mentality lalo sa Twitter. Medyo Sobrang, wild talaga. well, talaga parang, oh my God, parang kada tweet, parang kinikilabutan ako, parang nilalagnat na ako, parang shit, what I've done? Anong nagawa ka? Parang ganun. So parang, so nag-chat ako ng mga kaibigan ko to pacify myself. Kasi parang, somehow, ayoko rin mag-cause ng, di ba? Ng ganun. Something like that. Pero kasi parang art is art. Di ba? And hindi kayang i-accommodate ng isang art or i-encompass ng isang art all of everything. It's not a, di ba? I'm coming from my own perspective. I got a dick. I created this. This is my own perspective. So it's just my creative expression. Okay. Isa lang siya. And it's not trying to accommodate all. Totoo. Okay. This is just an expression. Diba? So, kung sa candy, maraming candies. Kung ayaw mo yung candy yan, edi wag mo kainin. Wag ka na magsabi, parang diba? Parang, oh, stop that. Diba? Parang gano'n lang. So, wala lang. Pero, mga rabid talaga sa Twitter eh. Parang, parang, so sabi nga ng mga friends ko, don't look at the comments. Parang, tao dito, wag ka na mag-reply. Wag ka na mag-reply. Kasi yun yung, yun yung talagang, pag nag-reply ka, it's a conversation na lang siya. Gets. And, bad publicity is a good PR. So parang, anyway. Pero well, yun, parang, well, yun nga, parang, this is an expression eh. Parang I expressed myself. And, kung hindi man gusto ng ibang tao, wala na, diba? Parang, wala na, in-express ko na yung sarili. Yeah. Meron ding, go on. Ang akala ko kasi nun, yung comment, kasi nakita ko sa Facebook yung post mo, parang kumalat din. Tapos akala ko, hindi kapwa community yung yung mga, yung usual commenters na medyo hindi sila open-minded or sensitive talaga. Doon ko nakita na ang dami rin nagko-comment na bakit daw ginamit yung baybayin o mga artistic expression siya eh. Hindi naman siya wala eh, parang hindi mo talaga ma-measure lahat. And yun yung parang dahil nga sa social media, lahat talaga nakatingin yan. Parang wala ka ng control doon kung ano yung sasabihin nila. Di ba? Parang like, kumbaga, once na hinayin mo sa publiko, anything na ihayin mo sa publiko, anything nga. The public somehow owns it and has something to say about it. That, as artists, we have to accept that. Okay. Pero that won't deter you from creating what inspires you, what brings you excitement. Diba? So at least I learned the feeling. Yeah, it is really important to know the feeling of ganito pala yung feeling. So I would know
what things I would filter next time that won't somehow affect me. So somehow mayroon ka ng insight. May halaga yung insight na parang ganito pala yung feeling. Ganito pala yung feeling So, pagka alam ko na next gagawin ko. Magpakatotoo ulit. Totoo naman. Yeah, stand your ground, parang gano'n. Kaya, wala parang, daran pupunta talaga tayo dun sa parang lahat ng tao may filter, I got something to say about it. The bad, the good, diba? People will bring you down. People will revere you. That's life. Totoo naman. Hindi siya mawawala sa life May ganun pa rin talaga. Kahit anong iwas mo, kahit anong calculations mo, may ganun pa rin Hindi mo siya makokontrol. Meron akong line na favorite recently. Like, nakalimutan ko bigla. The thing that you parang you keep on judging. Yung mga bagay na ginajudge mo sa buhay mo, yun yung ma-attract mo. Tinagalog ko na. Yung mga bagay na ginajudge mo, yun yung ma-attract mo. The things that you judge or have judgment over, hindi ko alam grammar. That's the constant thing that you will attract. So parang, bakit ko sinabi yun? Wala lang. Kasi parang, kung may judgment ka over this thing, it will keep on showing up sa life mo. You will be confronted with the same things. So, yun lang. Pero yun parang yung culture na yun sa internet and anong dami, parang it will all affect you pagka talagang parang pinansin mo ng pinansin, kumbaga. Pero yung gusto yung sa akin kasi is yung papansinin ko lang yung parang may bearing ba. Kumbaga may bearing sa akin. And yes. Oo, 'di ba? Yes. Tsaka alam mo, one of the sa comments din nabasa ko, may mga scholarly mag-comment. And I love that. Those people, and I really admire na parang scholarly sila mag-comment. And natututo ka. Iba talaga pag non-violent communication yung way mo on relaying your opinion, mga insights. Tapos sa let's say for this art. Na sobrang okay. So parang doon ko na-get sa parang maybe nga naging issue is the color because syempre as a mga transgenders, 'di ba? Parang sensitive sila over this design kasi it's phallic siya and then not everyone can identify with this. So yung somehow doon ako natira or something like that. Pero yun nga, iba kasi pag sobrang inaaway ka talaga. Iba rin yun 'di ba? Iba yung destructive na basher lang talaga. Yeah, iba yung energy pag you know that someone is gigil, frustrated, may angas. So maramdaman mo talaga yan. So, okay. Yeah. Yun nga, parang yung sa akin din, pinapansin ko lang din is yung may value. Yung may makukuha kong value over it. Hindi ko na pinapansin yung parang yung gusto lang talagang man-bad trip, man-trip, mga ganyan, manggalit. Yeah. Kasi yung niya, yung initial motive niya is talagang bad tripin ka. Wala siyang gustong value makuha. Gusto lang niya talaga ma-bad trip ka. Yun yung niya. Yeah, exactly. Diba? Exactly. Yun lang yung gusto niya. When it comes to pagka maganda yung criticism, yung constructive siya, mas maisip mo kung ano yung nagawa mong adjust mo, ganyan. Diba? Yeah. Ganun siya. Kasi, so you make yung scholarly parang, or yung maayos talaga mag-comment na, yun nga, sasabi ko, matututo ka and make you really aware of
that ito ang ingay lang eh. Mm. Alam ko may katotohan, may somehow truth, may perspective ka. Mm. May perspective ka, yeah. Pero yung the way ng delivery mo, parang we're not connecting, we're not talking kasi wala eh. Parang sarado na eh. Sarado yung conversation. Oo. So, okay. Next. Ito pala, dahil nakikita ko din ang daming artists kahit dun sa pagpupunta akong Comic-Con or mga conventions. Ang daming ganyan mga erotic art and hindi lang sa drawings may photography or something madami. Ano yung masasabi mo sa kanila na how to be seen, how to express? How Lalo to na be yung mga seen. or kahit parang gusto mo lang siyang i-express sa tao. Lalo na yung mga baguhan, aspiring artist na ganun, na gustong tahakin yung ganong scene. Depende sa scene. Depende sa scene. Depende sa scene. Anong scene to? Sige, generally, wala lang, parang sa akin kasi parang I can communicate my art. Parang it's a different thing to communicate your art. Like not just posting or something like that. Titi man yan or Pokemon yan or something like that. Pero ano yung behind, bakit mo siya dino? Bakit mo siya, ano yung intent? Bakit mo ginawa? If you want to celebrate yourself, go on. If you want to celebrate somebody, go on. Something like that. Parang may somehow narrative, may story, something like that. So, ano yung metaphors, parang gano'n. So, dun ako nanggagaling parang, how can you communicate your art? Diba? How can you, hindi naman sinabing lagyan mo ng lalim, pero somehow importante din yung lalim. This is, yung art kasi na to is really, I don't know if it's provoking things eh. Diba? It's not all people will appreciate that. Pero if you want to pursue this or this art, kailan mo I think ng extra lakas ng loob. Kasi people will people will talk talaga. Will, di ba? Pero if you've got the intent to just express yourself, parang gano'n. Meron kasing depende kung meron kasing expression na parang gusto lang mangasar or gusto lang I don't know, hindi ko alam, basta hindi ko alam yung perspective nila for me to say about them. Pero personally for me, ang ginagawa ko lang is to talk about my art, dito siya nanggaling, ito yung mga metaphors na ginamit ko. Gusto ko magpaka-honest and drill down about my personal erotic life, connected to that art. I can, because I can communicate it. So, in communication, it's all about, this is my perspective. This is my truth about my sexuality. The way I experience sex, or the way I experience this tantric life, or the way I experience it through my meditation, the way I experience it with my partners before. Something like that. So, I think merong artist ngayon, may isang artist akong kalimutan ko na kung sino. Pero cute siya, pero homoerotic yung ginagawa niya. So it's more on queer love, queer happiness, romantic yung attack. So it really appeals to a lot of people kasi cute because of the cuteness. At may romance pa. And in this world na parang judgmental over the queerness, parang they have this little cocoon na sila lang dalawa, and they have the freedom to love. Kumbaga, it's a very euphoric state, very ideal queer environment which people would love. A lot of people even
people would be in that situation. So may ganun. So magandang attack yun parang ano yung mga fantasies ng mga tao. You talk about the fantasies, so you talk about their deepest desires. Di ba? O kung nyari, parang holding hands sa MRT, pero you did it so cute. So cartoony, parang so youthful, so or kahit hindi youthful, parang there's manlalaman mo may puso. Nararamdaman mo may puso. May libog, may puso. Diba? Magkasama silang dalawa. Magkasama silang dalawa. Parang you feel the lust and their passionate love with that they share. Mga ganun. Yun yung meron din I think Mexican artist ata or taga Spain, si I forgot the name. Pero ang ginagawa naman niya is although it's an attack, hindi naman an attack, pero mga religious iconography kasi ginagamit niya. And so may isang kandila, may dalawang priest, and they're licking the candle. Parang yun yung mga ganun yung parang it's parang may really, kasamang social commentary, kumbaga. May social commentary like may ganun. So ano ba bang ginawa niya? Like puro religious stuff that they nilagyan niya ng ganong issue or ganong attack or ganong theme, not attack or attack. I don't know kung ano intent niya. I have to know the artist's intent. Pero yun, may ganon siya. So yun. Gets. Pero ang ganda nung sinabi mo nun kanina. And nakakatuwa kasi ngayon parang tulong din ng social media Kumbaga pagka lumalabas ako is nakikita ko may mga LGBT couple na freely na nagbabanding, na nagse-celebrate lang ng relationship nila. Dati kasi talagang wala Wala kang makita halos. As in, tago talaga sila or sekreto nagkikita. Ngayon parang freely na nakikita mo, nag-stroll lang sila. Ang saya tignan kasi parang parang normal na siya na nakikita natin. Yun din yung maganda nangyari doon sa social media na nabuksan yung mata ng mga tao. Kumbaga, normal to, nangyayari to. Hindi siya bad na parang i-destroy yung something, mga ganun. Ang ganda nung nakikita ko. Evolution ba, kumbaga. And yun, tawag dito, anything you want to promote pala? May mga projects ka ba or mga releases or kahit Patreon, mga ganun? Nasa Patreon ako, mga kaibigan. Patreon.com/Digo Acosar. Anyway, pero I've got an upcoming mga works lang. Like, gusto ko nga bumalik sa traditional like watercolor painting and then ano ba to? Maybe put up a shop. Yung mga stickers and talitat. So, pwede. So watch out lang. Yeah. So, parang madali na lang sa ngayon, mag-Shopee or ano. Oo nga Nakita ko kasi kay Lay. Kay Lay din. Diba? Lay, parang, papalit ako ng sticker sa'yo. Doon ko rin nakita, pwede pala. Diba? Pwede. I mean, minsan lang kasi parang I'm creatively sabog. Kasi kailangan ko lang talaga ng, i-ground siya minsan kasi parang, for example, yung creative process ko say, my inspiration. The thing is, mabagal kasi ako gumawa. Sobrang bagal. Na by the time na hindi ko pa tapos to, may bago na naman. May bagong pasok na idea. Parang, so iwan ko siya tapos sisimulan ko siya naman kasi parang dito ako na-excite. So parang wala ako natapos. Kaya mabagal ako mag-put out ng works. So anyway, and it's this is a very, hindi kasi open lahat for this like even NFTs, diba, parang they would restrict or even marketplace they would restrict this type of art. So parang saan kaya ako lulugar? Ngayon meron na nag-adjust na yata ang ibang marketplace.
So, pwede mo Ako talaga. siya i-tick na not safe for work, ganyan. Ay, may ganun. Pwede na. May Pwede ganun. na. Yeah, even sa Patreon, parang nakaano ako ngayon. Are you 18 years old? Para may ano rin, may barrier pa rin. May barrier pa rin, of course. Kasi nga naman. And I understand that. So yun. So let's see. Hindi ko alam actually. Drawing mo muna. Ayan. Drawing mo muna. Yeah. I'm following what is closest to my heart. Follow your highest joy. Ayan. Ayun, salamat Digo sa pag-guest talaga. Sobrang ganda nung topic na, yung usapan kasi wala, ang saya lang. Iba yung ano eh. Tsaka ang dami si Sir Henry nag-request din sa iyo para maging guest ka. Henry yung nagko-collect si Sir Henry. Yeah, why not? Sabi niya, guess mo naman to si Digo. Sabi ko, naka-line up na yan, sir. Tagal ko lang yan. Tsaka sila Tito Jobs, sila G. Pwede yan, sila Digo. Naka-line up na yan. Dramatic na yan sila. That's nice. That's nice. Yep. Yan. Kaya salamat sa pag-guest. Talagang sobrang thankful lang. Ang ganda. Uy, congratulations sa podcast mo. Salamat. Salamat. Yes, why not? Diba? Diba? Ang dami mo ng episodes. Kala ko wala talaga wala. Kunti lang makikinig, ganun. Wala. Hindi ko yun expect din. Hindi mo kasi malalaman kung sino talaga nakikinig eh. Oo. Lagi ko, I'm a silent listener. Silent, may ganun ba? Silent listener. Yeah. So, yung last ko yung kay Ken Zero. Yung kay natapos mo ba? Yung kay Natarky? Gabi kasi. Gabi kasi. Ay, hirap, di ba? Hirap tapusin pag Siyempre, gabi lang yung somehow free ako. Ikaw naman mag-invite ng unwanted energy. Makita nila ako natakot. Lalapitan nila ako. Yes. Di marami din gustong makinig din na friends ko. Kaso sabi nila, dapat sabay-sabay na tayo makinig. Yep. Kailangan mo ng takot sila kasama. Kasi parang very unique yung experience niya. Like, iba din. Amazing. Ganda rin. Diba? Kaya takot eh. Takot na may in-interview ko siya. Parang hindi ko pinapahalata lang. Kasi syempre, kaya you want a conversation. Yeah. Pero grabe pa rin din. Iba din, grabe yun. Wala. I just wanna thank Natariki for... Hindi, kasi natulungan din ako niya ng mga panahong last year. Sa, sa mga isip dito sa... ganyan. Dami ko pinagdaan last year. So, Natariki, thank you so much. Shout out. Bait si Natariki talaga. Solid. Hindi ko pa siya ulit nakakausap recently. So, hello. Ayun, so feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and Spotify. And yun, sobrang solid. Tapos i-rate nyo siya ng 5 stars para mas maraming ma-reach na tao. Yeah. Yun, mas maganda. Yun, thank you ulit Digo for guesting and hopefully, thank you, Alan. Kita-kits tayo lahat. Naka-uwi ka dito. I hope. Babalik ako dyan. Yun. For sure.